Hello, kamusta po? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si JTB, ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan natin ngayon itong lakad ni Attorney Vic Rodriguez sa Manhattan, New York. Manhattan, New York. Okay? Mm, Parang kahapon pa lang yata ito ah. No, ang ibig kong sabihin dito kasi, tingnan nyo pagkatapos na langaw-langawin sila rito, no, tapos kung ano-ano lang yung mga dahilan na kesyo hindi kami pinapayagan, hinahadlangan, mga katarantaduhan. Diba? Bakit naman kasi sila mag-i-schedule sa isang pribadong lote na hindi naman pala tamang tao yung kausap nila, katulad ng nangyari doon sa Bustos, Bulacan. Tapos yung doon sa, doon sa may bayan, sa mga sakop ng Barasoin Church, di ba? Tapos itong sa Dumaguete City. Tapos yun, ipinagpilitan nila yun dahil naandun si dating Pangulong Duterte. Tapos yung doon naman sa Tacloban, na isipin nyo ba, teritoryo ito ng taong isa sa sinisiraan nila, tinatawag nilang Tambaloslos, pupunta sila doon para maghasik ng lagim. Anong tingin nila sa mga taga-Tacloban? Mga sira na ang tuktok. O, di binara tuloy, di ba? Binara yung open letter ni dating Pangulong Duterte na parang sinusumbatan niya yung mga taga-Tacloban. O, di binara at sinabi sa kanila, pupunta kayo rito para siraan yung mga leader namin na binoto namin. Kami kaya pumunta sa inyo, siraan namin yung mga leaders ninyo. Di ba? Ibig sabihin, kami kaya pumunta ng Davao City, tirahin ka namin. How would you feel? Di ba? Wala ring utak tong mga to, dinadaan sa yabang. Pero nung hinamon ng patayan, di ba? Actually siya naghamon eh. Hinarap siya ni Waldy Carbonell ng barilan nung sa Davao City. Si Duterte mismo, hindi nagpakita. So usapin sa West Philippine Sea na imbis na ipaglaban, igiit yung ating karapatan doon, lalo na't kalalabas lamang ng arbitral ruling. Nung nag-South China Sea arbitral ruling, ikinagalit pa. Di ba? Dati akong avid na talagang taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Pero sabi nga mga bobo na lang at mga tangi ang nagpapaniwala pa sa kanila. Pagkatapos na unti-unti na nahahayag na sumadla, yung mga kapalpakan at yung mga pagtataksil sa bayan, katulad na lang ng pagsang-ayon sa mga narrative ng China para dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Puro lagi na lang tayong tinakot, magkakagyera, may nuclear. Akala natin nung una, perfecto, matinong leader, di ba? Yun pala, gago-gago. Isinadlak lang sa dusa o sa lusak ang ating bayan. Ngayon, ito naman, balikan natin. SMNI USA po ang nag-live coverage dyan po sa hakbang ng Maisog USA PressCon at the moment. Naawa ko rito na natatawa kay Atty. Vic Rodriguez kasi magmula ho noong 2016, talaga naman kasama siya ni PBBM sa laban nito. Diba? Sa pagka-vice presidente, natalo o nadaya, whatever. Diba? Nandun siya. Tapos kailan lang, nung nawala na siya sa pwesto sa Malacanang, doon lang siya nagsabi na hindi siya binayaran, hindi siya pinasahod. Pwede ba yun? Meron kang mga anak, may pamilya ka. Di ba? Pwede ba yun na wala kang kinikita sa kanila sa pagsiservisyo mo, servisyon legal? At pwede ba yun na hindi ka bayaran ng pamilya ni Bongbong Marcos? Ang asawa niya ay katulad mo rin, abogada, si Attorney Luis Liza Araneta Marcos. Di ba? So, pagkatapos na nga pong langaw-langawin sila rito at kung ano-ano mga dahilan, kesyo yung cloud seeding, kaya inulan, 'di ba? Kesyo sa ngayon nung binagyo, binaha, sabi ko nga El Nino tayo, pero tingnan niyo na nag-schedule kayo ng pambabastos diyan sa bayan ng sa syudad ng Tacloban. Di yung nangyari, dumating po yung bagyo, pagkalakas-lakas ng epekto, ang daming namatay, 7 ata. At ang terribling tinamaan ng Quezon Province na katumbas na raw ng pang-isang taon yung bagyo, yung tubig na bumuhos agad sa kanila. Samantalang yun, dinaanan lang ito ng bagyo. Diba? Talagang pininsala. Talagang malas nga ako talaga. Now, ito naman si Atty. Vic Rodriguez, sa kabila ng hindi na mahagilap kung nasaan si Duterte, na ayon nga ho sa mga bali-balita, mismo, pwede nyo i-verify kay Coach Jarrett, sabi raw ng kanyang kaibigan, ito raw ay nasa London Bridge, London Hospital. Naglalaro ng London Bridge is falling down. At doon nga raw ay nagpapagamot ito. Ano kaya sakit nito? Sa utak. Kasi pagkatapos ng pagbaba sa pwesto, di ba? Parang praning na laging galit. Tapos biglang magbabago ng punto. Kaya sabi ko, imbis na humihingi kayo ng drug test kay PBBM, siguro siya muna kailangan ninyong i-drug test kasi umamin dati na nagchuchongke to keep him awake. And then nagpe-fentanyl. Sabi naman niya, hindi na siya gumagamit ng fentanyl. Mainam hong ipatesting. Diba? So, gamitin yung kanyang hair follicle. Total, hindi na siya presidente. Nung presidente siya na may panawagang ganyan, takot na takot siya. Ayaw niya. At si Harry Roque na nga sumagot.
na ang kesyo ang presidente ay halal ng bayan, hindi pwedeng utusan ng kahit na sino lang. Yan nga naman po kasi ang request ng kanilang numero unong kritiko noon. Wala akong iba kundi si Senator Trillanes. Ngayon, si Atty. Vic Rodriguez, nasugo doon sa sa isang forum at sabi nga hakbang ng maisog USA. No, sabi nila kasado na raw po ito. Tapos meron ding mga Digonians na nandoon ho sa Japan. Tapos yung sa Hong Kong. No, I'm not sure kasi hindi naman ako interesado sa mga lakad nila. I'm not sure kung natuloy na yon, but I read sa mga GC parang wala pa yatang 100 ang dumating. 'Di ba? Baka sabihin nila binayaran na naman ni Atty. Lisa yung mga amo ng mga OFWs natin doon sa Hong Kong, kaya hindi po pinadalo ng mga amo nila. Lahat na lang ba si Atty. Lisa palagi? Hindi ho ba pwedeng si Kibuloy naman kasi siya yung nag-claim na siya ang may-ari ng buong mundo, 'di ba? Ang kaluluwa ng mga tao. Kaya niyang pa-stopin ang bagyo o ang lindol. Pero wala pa siyang napa-stop na bagyo at mga baha. Makasarili ba o talagang walang kapangyarihan? O baka naman wala talagang pakialam kasi peke. Di ba? Yan yung mga ganyang klaseng tao ang sinasamahan ni Atty. Vic Rodriguez na ang ganda-ganda ng imahe noon. Hindi niya ata naiisip na yung gawain nitong maisog-maisog na to ni dating Pangulong Duterte, ito ay palagi naman puro paninirang puri, di ba? Paninira sa administrasyon, sa ating presidente. Sinimulan niya yan noong 2021 dahil hindi niya nagustuhan kung bakit tumakbo pagka vice-presidente ang anak niyang dalaga. Ay, hindi pala dalaga, dati pa pala yun. Yung anak niya, si Mayor Sara Duterte. Hindi niya nagustuhan na nag-vice-presidente. Akala ko ba malaya sa kanilang pamilya, di ba, na magdesisyon. Anyway, at yun na nga, sabi niya, tatakbo siyang vice no, di naman niya tinuloy. Kasi para lang daw malaman ng taong bayan na hindi niya nagustuhan ang desisyon ng anak niya na ito ay inimpluwensyahan, minanipula lamang po nila Marcos, nila BBM. Di ba? So, kung ito hong mga rally-rallying ito, lalo yung original nito, yung January 28, 2024, na pinagmumura ang representante ng sambayan ng Pilipino, walang iba kundi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Parang tayo na rin ang minura nito. Kaya nga nung naka-livestream tayo, nakatutok sa kanya nun. Hindi ko naman siya gusto murahin ng putang ina mo rin, pero nagawa ko na. Di ba? Minura ko na siya nun. Kasi nga, talagang gago eh. Parang feeling ko, tayo ang minumura nito. Nang dahil lamang po lahat ng yan, sa hindi niya matanggap na nag-busy ang anak niya. Bakit? Kita naman po natin ngayon, wala namang kakayanan talaga. Naging mayor lang because of the popularity ng kanyang ama. Diba? Tapos ngayon sa DepEd, isa lang ang hawak, DepEd lang. Sapagkat ang OVP, wala namang mandato. Walang dapat gawin. Diba? Tapos puro confidential fund ang pinaglaban nung nakaraan. Tapos 100 billion pesos para daw magampanan yung trabaho, ma-resolve niya ang mga problema sa DepEd. Sabi nga niya, give us the people in front of you here. Sabi niya sa Kongreso, 100 billion pesos and we will be able to resolve the issues of DepEd in 6 years. Abay, para namang sobrang napakabagal na. Ano ba yan? Diba? Ito lang Galaw ba yan ng typical na trapolitiko dito sa Pilipinas? Naalala ko yung turo sa akin ng isa sa mga trapo ng barangay. Kung merong turo raw ng mayor, kung meron kang limang proyekto, huwag mong ibubuhos ng sabay-sabay sa mga tao. Kahit na anong ganda pa niyan. Paano yung pangangailangan nila? Dahil ang pangangailangan, continuing yan. It doesn't matter daw. The most important is, meron kang proyektong ibibigay. Isa-isa lang, one at a time. Paano kung bumubula na yung bibig ng iba? Wala tayong magagawa. Kailangan nilang maghintay. Sabi ko, hindi yata po pwedeng paghintayin ang pangangailangan. Ganun daw talaga kako. Ganyan pala talaga kayong mga trapo. Kagawad pa lang yun Nagpapaniwala sa nagturo sa kanyang trapong mayor. Anyway, ito naman si Atty. Vic Rodriguez, kita naman natin ang ganda ng samahan nila ng PBBM. Diba? Hanggang sa ito na nagka-leche-leche, lalo yung sa Kisi Pastrana na wala namang pag-amin, paano na ipasok yun doon, paano na, diba? Wala akong iba talagang napaghihinalaan kung hindi siya ang nakapagpasok ng appointment ni Pastrana na may mga conflict of interest pala kung tutuusin dahil sa napakalaking utang nito ng kanyang mga negosyo diyan po sa Philippine Ports Authority. Nagkataon, itong business partner ni Pastrana, bilas ni Atty. Vic Rodriguez. So you see the connection, at yan ay nai-content natin noon. Diba? Hindi naman porky kasi katropa ng Pangulo, see no evil, hear no evil naman na tayo. Hindi naman po tama yung ganun. Pero pinaka-importante sa akin, yung interest ng bayan natin. Now, diba? Sa isang interview niya recently, ayaw raw niya na humarap sa COA.
nakuha sa sa Commission on Appointment. O di kuha rin yun, COA, Commission on Appointment. Bakit ayaw niyang humarap doon sa CA? Diba? Ayaw niya magpasailalim sa kanila. Ano to? May amats ba to? Lahat po ng mga presidential appointees, kailangan dumaan, magmula sa secretaries, lahat ng secretaries, whether it's undersecretaries and assistant secretaries, lahat kinakailangan dumaan. Tapos umimbento ng kanyang bagong posisyon na hindi kakailanganing dumaan sa mapanuring mga mata ng CA. Ano ba tinatago ni Atty. Vic Rodriguez? Di ba? Bakit ganun? Tapos, nung nawalay na siya kay PBBM, sabi niya rin, okay naman silang dalawa, nag-uusap naman sila, nagkumustahan, tinanong siya, ano bang plano? Di ba? Ang sabi naman niya, para sa pamilya niya, ganun. Hindi natin alam kung totoo. Kasi sa ngayon, nakikita natin, bitterness Di ba? Bitterness. Abay, tama ba naman yung gano'n na nagka-problema ka sa iyong kaibigan? Tapos makikita ka sa bakuran ng kalaban ng iyong kaibigan. Buti sana kung makikita ka lang sa mall. Di ba? Pero yung nandun ka sa bakuran nila at iisa rin ang tono mo, inuurat mo rin ang presidente, lalo yung sinasabi ninyo na dapat magpa-drug test ng presidente, gamitin ng hair follicle. Bakit? Maliwanag naman ang sinabi ng mga eksperto. In the first 2 minutes, kapag meron po diyang gumuhit, then they will need further, di ba? Testing or reconfirmatory test. Kaya po, almost 3 minutes yung kay PBBM kasi wala talagang na-trace. Kaya sabi naman itong mga loko-loko, hair follicle naman. Alam niyo, palagay ko, gusto nyo nang gawing uto-uto presidente. Kasi unang-una, for Atty. Vic Rodriguez, nung nasa kampo ka pa ni PBBM, bakit hindi mo sa kanya sinadjust na, boss, magpa-hair follicle ka kaya para masaya? Di ba? Todo tanggol ka pa, todo depensa ka pa. So ngayon, lumilitaw, naniniwala ka na sa narrative ni Digong na ang presidente nagko-cocaine, na alam mo naman kung ano ang pinag-ugatan. Galit niya dahil yung anak niya matigas ang ulo. So ibang tao ang piniperwisyo ni Digong. Yan kung malinaw pa nag-iisip itong si Atty. Vic Rodriguez at hindi nagpapadala sa bitterness. Di ba? So, ngayon, doon sa maisog USA, maisog Japan, Hong Kong, alam nyo, yung galawang ganyan na siraan ang pamahalaan sa labas ng ating bansa, yan ay talaga namang classic yan sa PDP Laban. Ang founder, isa sa founder ng PDP Laban, walang iba kung hindi itong si Ninoy Aquino noong 1978, hindi ba't ito pinayagan nila Marcos Sr. na makapunta ng abroad ng Amerika para sa bypass surgery sa kabila ng meron itong hatol na tiro de muerte, ibig sabihin po firing squad ng court martial dahil po sa pagtataksim sa bayan. Diba? Nagkataon, kaibigan siya ng matandang Marcos. Yun ang mahirap, no? Kung sino yung kaibigan mo, talagang pinahalagahan mo yung buhay nito, ginawan mo ng remedyo yung mga sabit, later on you will find out na ito pala yung number 1 detractor mo. Diba? They found out na itong si Ninoy Aquino, he went to different places in Europe and also in the Middle East and attacking Apulacay. So ngayon, ito ganun din, ang ginagawa po nitong isa sa mga bunga ng partido na kanyang ginawa, ang PDP Laban. Unang presidente, si Cory. Tapos sumunod, etong si Digong. Di ba? Hindi ba kayo nagtaka? Bakit yung anak ni Cory Aquino, ni Ninoy, hindi nag-member ng PDP Laban? Ikinahiya niya ba nanay niya? Ang gagawa ng tatay niya? Anyway, tapos na yung part na yan. No? Dito po sa ginagawa ngayon ng Atty. Vic Rodriguez, nakikita ko, nagpapagamit siya kay Digong. Sipin mo, pupunta ka ron sa malalayong lugar, tapos like abroad, para sa maisog, sa mautog rally, murali. Pero sila hindi mo mahagilap, maging doon sa Tacloban. Hindi makita na si Digong. Ang balita nga po ni Coach Jacket, nasa London na. Nasa London Hospital, nagpapagamot, kasama yung pamilya. Diba? Yung mga apo. Tapos dalawang palapag yata ng building, restrict. Diba? Kinuha yung mga cellphones ng staff. Para siyempre, hindi ma-document yung pagpunta na nakita nila ron si Digong at yung pamilya. Pero may mga nakakita, namili pa ng bag daw, ng Hermes. Ang yaman talaga, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yun pong pagtutol niya noon na ipakita po sa publiko, maging available ang kanyang salin, yan po yung nagpapakita na wala hong tinatago ang dating Pangulong Duterte. Lahat nakalagay dun sa kanyang salin. Pero, hindi po available sa publiko. Hindi ba't may kautusan siyang inilabas para dyan sa Office of the Ombudsman na huwag i-disclose sa publiko ang kopya ng salin. Bakit? Diba? So dapat nga po, yan ay available yan for public scrutiny. At hanggang ngayon, hindi nila dinidisclose yun at hindi nila inaaway. So far, hindi pa nila inaaway ang ombudsman o ang COA regarding dyan. Kasi nga po, nakikinabang sila. They're under protection.
Oo. So, for Atty. Vic Rodriguez, sinasayang nyo lang yung inyong magandang pangalan, yung inyong reputasyon na kayo yung minapamahal sa mga supporters ng ating presidente. Etong si Basti Duterte, recently lang, nagsabi na suko na siya. Tigil niya na yung gulo. Mas sabi niya, as always, we choose peace rather than conflict. Hindi natin alam kung ito ay nababahagang buntot dahil wala na yung kanyang mga kapulisan at ang nandoon ngayon sa Davao City, ang ito ng soft troopers na kung hindi nagkakamali, 2 batalyon. Ayon nga sa Google, kapag isang batalyon, ito ay binubuo ng nasa 300 hanggang 800 na tao. So, ganun karami ng batalyon. So, I would say like 1,500 more or less. 'Di ba? Kapalit nung wala pang 100 na mga kapulisan nila na ni-relieve diyan sa Davao City dahil po sa kanyang kalokohan na yung kayabangan niyang astang presidente na na war on drugs. Pagkatapos ng magdeklara ng war on drugs, 7 ang napatay na mga hinihinalang sangkot sa illegal na droga. Kalokohan 'yan. 'Di ba? At hindi ako naniniwala na yung mga kapulisan na yan, igagalaw yan ng trip-trip lamang nila. Malamang yan, gagalaw talaga po yan nang mayroon silang inaakala na nasa likuran nila na magbaback up sa kanila. Na anytime na mapahamak sila, kayang-kaya nilang ipitin ng itlog. Wala akong ibang merong direct supervision sa kanila, may control. Ito po mismong mga mayor sa mga LGUs natin. Di ba? Kaya for Atty. Vic Rodriguez, nako sir, tigilan mo na yan. Dahil lalo lang nakikita ng mga Pilipino na wala kang integridad. Kung tapos na ang iyong relasyon, pagkakaibigan, 'di ba, sa dati mong amo, mas mainam pa na mag-move on. Hindi yung ikaw ay makikita sa bakuran, tapos isa sa mga tagapaghasik ng paninira. Napakapangit po ng ganun na imahe. Ano na lang ang sasabihin, 'di ba, ng iyong mga anak? Kasi kita nyo naman ang suporta ng taong bayan sa presidente. Sa kabila ng mga puna, mga paninira, talagang concerted efforts nitong mga Digonians. Pero wala pa rin naman. Diba? Paano naman kasi naniniwala ang taong bayan sa kanila? Yung kanilang mga naratibo, galing po naman sa mga kasinungalingan. Diba? Like yung 20 pesos na kilo ng bigas na hindi naman pinangako ng Pangulo. Minsan, wala namang mapakita ng video na ito'y pinangako. It was an aspiration, it was a dream. Katulad ng pangarap ng mga Pilipino. And the president still working on it. Diba? Kaya ho, Atty. Vic Rodriguez, tigilan nyo na yan. Sinisira nyo lang ang pangalan ninyo. Sinisira nyo lang ang imahe nyo, ang maganda nyong reputasyon. Kung sa tingin nyo ay meron pa, huwag yung hayaan, tuluyang gumuho kayo. Iniwan na ho kayo ni Baste. Huwag na ho kayo magpaloko.